Sa kasalukuyang panahon, ang Pilipinas ay isa ng malayang bansa na kung saan ang mga mamamayan ay may mga karapatan ng mamuhay ng matiwasay at ayon sa kanilang kagustuhan. Nagkaroon na ng maayos na mga trabaho at pagpapasweldo. Ang bawat isa ay may access na ngayon sa kalidad na edukasyon. Nagkaroon na rin ng patay na pagbubuwis. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi natin may tatago na marami pa rin mga mamamayang Pilipino ang nahihirapan sa kasalukuyang panahon dahil sa iba't ibang kadahilanan. Narito tayo sa isang area sa Barangay San Jose upang alamin ang kanilang kalagayang panlipunan gamit ang STECSEG framework. Samahan nyo kung tanungin sila tungkol sa mga socio-political, economic, cultural, spiritual, environment, and gender upang alamin ang kanilang kalagayang panlipunan at alamin kung ano ang kalagahan ng mga ito. Ang edukasyon ang isa sa pinakaimportanteng bagay na dapat taglay ng isang tao. Sa mga nagdaang taon, ang karapatan sa edukasyon ay mas na-develop at mas naprotektahan. Ang libreng pag-aaral sa mga state university ay maaaring mawala ngayon dahil sa gusto ni Benjamin E. Diokno, our current Finance Secretary, na gustong i-review ang mga batas patungkol dito. Meron po kasi gusto yung ibang politiko na tanggalin ko yung libreng pag-aaral sa kolehiyo. So ano po yung masasabi niyo kung libre? Opo, yung libreng pag-aaral sa kolehiyo. Wala na. Gusto po nilang tanggalin. So ano po yung masasabi niyo Kaya mga mayayaman, okay, yung mahirap, kailangan nila ng pagkakaan nila para yung kahit paano yung anak nakapagpatuloy ng pag-aaral. Yung daon lang, okay na. Kasi kung natin sa atin, dapat yung nakukuya. So, patulong nila. Ngayon wala, tak mo na yung iba. Pero na mangyayari, kaya anak na tak na Mayroong dalawang state university dito sa Rodriguez, Rizal, ang University of Rizal System at ang Pamantasan ng Montalban o ang Colegio de Montalban. 7 sa 10 mga tao na napagtanungan namin na may mga anak na nag-aaral sa kolehiyo ay umaasa sa libreng edukasyon sa kolehiyo. Sinabi ni Diokno na madami ang dropout at ang dapat mabigyan lang ng libreng edukasyon ay ang mga karapat-dapat. Pag-aralan sana nila kung bakit madami ang dropout at wag nang gumawa pa ng isang balakid para mas dumami ang dropout. Education is a basic human right and should not be considered as a privilege. Kung pagdating naman sa pagtaas ng mga bilihin at gastusin, kung si Tatay Jun ang ating tatanungin, ito ang kanyang kasagutan. yung naging epekto ng mga pagtaas ng bilihin at gastusin sa inyo bilang isang simpleng mamamayan lang? Para sa amin, yung mamayan, dahil sa kahirapan, mahirap lang kami, ramdam talaga namin yung pagtaas ng mga bilihin. Siyempre, wala kami pag-afford dun sa mga ganun. Pero, ganun pa man, wala tayong magagawa ron dahil sa, siyempre, nasa, kumbaga, nasa kultura na siguro, mamayan, na hindi naman po pwedeng lagi na lang mababa. Siyempre, nagkakaroon din ng adjustment. Pero, kami mahirap lang naman nakakaramdam yan sigurado. Pero mayaman siguro kasi may pang sila. Katulad sa amin, ramdam talaga yan kahit sino ba. Ayon kay Tatay Jun, nasa kultura na natin ang pagtaas ng mga gastusin at bilihin. Sa bawat taon ay pataas ng pataas ang inflation rate sa ating bansa. Sinabi din ni Tatay Jun na ang katulad niya lamang na mahihirap at simpleng mamamayan ang siguradong nakakaranas ng pagtaas ng mga bilihin at gastusin. Ang pagtaas ng mga bilihin at gastusin ay hindi na mawawala. Ngunit may iwasan sana ito kung ang namumuno sa atin ay totoong marunong mamuno. Ang Christianity, Islam, Catholicism, Iglesia ni Cristo, Jehovah's Witness ay ilan lamang sa mga reliyon dito sa ating bansa. Ang pinakamadaming miyembro ay ang Roman Catholicism na may 78.8%. Ano po yung religion? Ano po yung, may mga kakilala po ba kayo na iba yung religion? Sa pagkakaroon niyo po ng ibang religion, parang nagkakaroon po ba kayo ng hindi pagkakaroon? Ano man? Hindi naman po. Okay. Kanya-kanya ng ano yun. Nagre-respeta. Respeto lang yan. Ang pagkakaroon ng iba't ibang relihiyon sa isang samahan ay hindi maiiwasan.
Pero ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa hindi parehong reliyon ay pwedeng hindi mangyari. Ang kailangan lang ay pagrespeto sa kung ano ang paniniwala ng iba. Ang mga Pilipino ay natural na relihiyosa. Ang usapin sa abortion ay isa pa ding sensitive na topic pagdating sa kanila. Ang abortion ay hindi pa rin legal sa ating bansa. Agree po ba kayo sa abortion po sa pagtatanong? Bakit? Kasi yung mga kapag-usan sa dito, di ba? Ang dahil pang pamitin ng buhay. Di ba? Kasalanan Noong 2015 to 2019, 3,770,000 ang mga babaeng nabuntis. 1,930,000 ang hindi gustong magbuntis at 973,000 ang nagpa-abort. Dahil hindi pa rin legal ang abortion dito sa Pilipinas, madami ang napipilitang gumamit ng hindi ligtas na paraan. Hati ang opinyon ng mga tao pagdating sa usaping ito. Marami ang hindi sang-ayon, ngunit marami din ang nagsasabi ng aborsyon na isang uri ng pangangalaga sa kalusugan at ang pagkakaroon ng ligtas na aborsyon na isang karapatang pangtao. Kung ikaw ay nagpunta na dito sa Montalban, dito sa Rodriguez Rizal, paniguradong pamilyar ka sa Montalbans. Ang problema po dito within sa community po natin. Siguro through transportation, yung nadidelay yung mga deliveries kasi lubak-lubak yung mga kalsada natin. At the same time, cause pa siya ng accident. Sa tingin niyo po, ano po yung pwedeng gawing solusyon ng gobyerno para po mawala po yung mga ganun? Madali lang naman eh. Kung ma-open nila yung kabilang kalsada rito, wala nang dadaan na truck dyan. Hindi na basta masisira yung kalsada. Ang transportasyon ang isa sa pinoproblema ng mga tao dito. Nakakaabala kasi ang walang katapusang pag-aayos ng mga kalsada dito sa Rodriguez Rizal. Suhestyon ng iba naming napagtanungan, para hindi na masira ang mga inaayos na daan, ay huwag munang padaanan ng malalaki at mabibigat na sasakyan. Kapag bagong gawa o gumawa ng ibang daanan ng malalaking sasakyan. Ang gender equality sa Pilipinas ay patuloy na isinusulong. Noong 2022, pang-19 tayo na bansa sa Asia pagdating sa gender equality. The next question po, ano po sa tingin niyo yung advantage and disadvantages ng pagiging lalaki sa Sa panahon ngayon, wala nang advantage sa lalaki kasi ginigit na ng mga babae na pantay. Pero pagdating sa disadvantage, marami. Sa disadvantage, sa disadvantage yung malaki expectation. Since lalaki ka, na-expect nila na strong ka, na kaya mong buhatin. Is ano naman talaga. Pero ang lalaki kasi, hindi sila open sa feelings. They tend to yung sarili lang nila na pag may problema sila, sarili lang nila. Kaya sa rate ng suicide yan, mas mataas ang percentage na nagsusuicide ay lalaki. Kasi pagdating sa paglalabas ng problem nila, mas gusto nilang mag-isa na lang. Soloin yung problem nila. Yan yung sa mga disadvantage nila. Saka yung pagdating sa treatment, iba ang treatment pagdating sa babae saka sa lalaki. Halimbawa, makita ka dyan magjowa, sinapak ng lalaki yung babae. Sino ang unang kawawa? Yung lalaki. Ano yan? Pipigilan yun. Pero pag nakita ka na babae, binubugbog ang lalaki, wala. That's one of the main disadvantage of women. Ending crimes against women is still a challenge. Patuloy pa rin silang nakakaranas ng iba't ibang klase ng violence at discrimination. Pero sana ay huwag nating kalimutan at baliwalain ang mga kalalakihang nakakaranas din ng iba't ibang violence at discrimination. Sana ay dumating ang panahon kung saan ang lahat ay pantay-pantay sa kahit anumang aspeto. Labanan natin ang iba't ibang uri ng karahasan. Kung maaari ay tapusin natin para sa mga susunod na henerasyon. Sa mga oras na ginagawa ko ang proyekto na ito, mas tumibay ang aking kagustuhan na makapagtapos sa kursong ito at maging lisensyado upang makatulong.
Kahit sa maliit na paraan ay makapagbigay ako ng pagbabago sa buhay ng ibang tao. Imulat natin ang ating mga mata, makinig sa daing ng karamihan at huwag sana natin silang pababayaan.